Hello po, magandang araw. So, nagbabalik tayo sa pag-video ng ating mga mushroom. So, akala nyo nawala na. Medyo matagal din po akong hindi naka-upload. And ngayon, ang gusto kong pag-usapan natin is yung bakit hindi nagtutuloy yung mga fruiting bags natin. So, bakit ko ba pinapakita tong ating lumang pasteurizer? Or di naman luma, ito pa rin yung pasteurizer natin na ayan, covered ng metal sheet or mga yero, tsaka gawa sa concrete. Kasya dyan mga 1,000 fruiting bags. Ayan yung mga dalawang drums magkabila na nagpo-provide ng steam para sa pasteurization. So kaya ito yung una kong pinapakita sa inyo kasi ito yung reason kung bakit hindi nagtutuloy yung ating mga fruiting bags. Etong mga drums naman, actually recently bumalik kami para gamitin ulit yung mga drums kasi we know talagang ito yung pinaka-effective ng pag-pasteurize. Kasya dito yung mga, I think, more or less mga 50 fruiting bags per, I think kaya kahit 60 eh. Hindi ko lang matandaan. Pero, eto kasi talagang siksik sila and medyo yung mga bandang loob na fruiting bags hindi na kayang ma-pasteurize. So, ano nga ba yung purpose ng pasteurization? Actually, yung pasteurization is to kill yung mga or not really eliminate but to deactivate yung mga microorganisms at the time dun sa substrate natin. So ito na nga yung mga substrate natin or fruiting bags na hindi nagtuloy. Ganyan yung nangyayari kapag hindi full pasteurization or kompleto yung process natin. So hanggang una lang yung mycelia natin. Although kahit maganda yung spawn or yung mycelia, hindi nila kayang i-penetrate yung buong fruiting bag. Kasi during deactivation, dapat lahat well pasteurized. Normally, dapat expose yung fruiting bag natin ng 90 to 100 degrees for about 4 hours. Based sa research yan. Pero kami minsan sinasobrahan pa rin namin 6 hours, 8 hours. Pero hanggang 80 to 90 degrees lang yung inaabot ng malaking pasteurization or pasteurizer actually. So, ganito karami yung mga nasasayang. Kaya gusto ko na rin i-share sa inyo kung bakit hindi nagtutuloy talaga yung mga fruiting bag. For this one, ito yung magandang tubo. Ito yung mga pasteurized using drum. So makikita nyo yung difference talagang nagko-crawl or nagsisimula ng gumapang sabay-sabay yung mga mycelia natin. Yan, yan yung, alam nyo naman yung substrate is, yun talaga yung pagkain, kinukuha ng, or kinakain ng mga mycelia natin para magsimula silang magbunga ng mushroom. So, kung bakit hindi nagtutuloy is talagang hindi kayang i-penetrate ng mycelia yung fruiting bag or fruiting body. So, that's why ang reason talaga dyan is hindi nila nauunahan sila ng ibang microorganisms doon. So, mga bacteria and other microorganisms doon sa substrate natin. For this one, ito, medyo half na, more or less mga 2 weeks na yung fruiting bag natin na yan. And pakita ko rin sa inyo yung mga iba pang fruiting bag. Tsaka iba talaga yung kulay. Ayan, fully ramified bag. Nilagay ko lang dyan just to have a comparison. Talagang kahit sayang, pero nandyan na yan. So, lesson learned, of course. Dyan naman tayo natututo from our mistakes. So, ang may papayo ko lang is make proper planning. So, yun yung isang kailangan. Especially kung magsisimula kayo na wala naman ganun kagaling or expert talaga. Make the proper planning dapat bago kayo mag-execute, especially pag malalaking or magastos na project, kailangan nating planuhin talaga. So, ito siguro yung mga nasa ilalim lang na naaabot ng steam, kaya okay pa rin sila kasi hindi consistent yung pagtubo ng ating mycelia kahit maganda naman yung spawn. Yan. So, kaya kami nagbalik din sa paggamit ng drum. Meron kaming mga gray tsaka white oyster mushroom. And okay naman sila, bumubunga pa rin. Pero yung nasayang, ayoko na lang sabihin, pero talagang marami ring nasayang na bunga. Pero hindi naman, not really sayang siya kasi magagamit naman natin yung mga bags na yan for fertilizer. Besides, tumutubo pa rin sila. Meron pa rin tayong makukuhang mga mushrooms dyan, pero hindi na ganun karami sa yield na makukuha natin supposedly sa mga fully ramified na mga fruiting bags. Ito, sa Horcaju or yung gray oyster mushroom. Tip lang, merong ibang may ayaw sa mga gray oyster mushroom. Pero sa totoo lang, mas matibay at mas hindi madaling
malanta yung Sahur Cashew natin versus Pleurotus florida. Yan yung mga gray oyster. Dito naman sa kabila yung mga Pleurotus florida or oyster, white oyster mushroom natin. So kung makikita nyo, ito mga pasteurized to using drum. Yan o, maganda yung mga bunga. So ayun, magandang pag-usapan at i-consider talaga yung pasteurization. So ngayon, nag-iisip kami on utilizing drum again or at least measuring kung yung steam na nakukuha sa drum, paano mapoproduce ng fuel natin or ano yung gagamitin nating pang fuel. Kahoy ba, ipa, kusot, or LPG. So dapat i-consider din natin yung cost kasi talagang yan yung isang ano natin. So it requires so much energy to boil a water. So parang yun yung isang dapat nating i-consider sa paggamit ng drum. Of course, hindi naman unlimited resources yan. So kailangan din nating pagplanuhan maigi para hindi rin matulad sa amin na may mga nasasayang na fruiting bags. Although more than a year or 2 na kaming nagma-mushroom, marami pa ring mistakes. Pero mini-make sure namin na tama na yung gagawin namin sa susunod. So we cannot afford to do the same mistake kasi costly din siya. Labor, sayang yung dayami and kusot. Sayang siya in such a way na dapat may ma-harvest kang mushroom. Pero pwede mo naman gamitin as fertilizer pa rin. So it goes back to the nature. Okay? So ito, makikita nyo, bago lang. Ito yung mga bago naming inoculated na fruiting bags. So more or less kasi parang we need to have some, kasya dito talaga mga 5,000 to 8,000 fruiting bags. Ito yung mga hiniwalay namin na talagang hindi tumubo. So samahan nyo ako, tignan din natin yung mga binhi. Segue lang tayo sa mga mushroom grains or dun sa mga sorghum na binhi. Meron tayong mga gray oyster mushroom and white oyster mushroom. Before, gumawa din kami ng ibang kulay like pink, pero mas proven na mas mabilis or maganda yung yield sa gray at white oyster. Ito yung mga white oyster namin. By the way, 2 pong type ang ating media for our mushroom spawn. Typically sorghum siya, pero pwede ring palay or yung rice grain mismo. So, yan po yung mga fruiting natin. Kasya dyan mga 50 to 100. Ayan, fully ramified fruiting bags or mushroom spawn. So pwede na pong ipangtanim yan. Okay? So I think yun lang naman. So I hope sa mga nakakakita, nakapanood nito is kahit paano meron kang matutunan. If you have any question, feel free to comment. And kung sa tingin mo meron kang natutunan dito, like or subscribe naman dito sa channel natin para sa support. Alright? So yun lang naman for today. I hope makapag-upload ulit ako sa susunod and hope to see you soon. Thank you. Bye!